So, what's up? So, start na tayo naman from level 25 to 30 and then i-check natin sa bag kung ano yung makukuha natin. Meron tayong notification dito sa gift. Meron tayong red circle um, image dito sa gift. So, meaning meron tayong pwedeng makuha. Sa may upper right side, kung nakikita ninyo ito, yung ginagalaw yung mouse pointer. Click natin yan, gift box. Ito, Instructor Simon's Training. Click natin siya, then makita natin ito. Meron tayong 25 level achievement. So, nung na-reach natin yung level 25, ito may start na tayo makukuha. And then, ito pa, may mga susunod pa tayo makukuha pag na-reach natin yung level 30, 33, then 35. So, click muna natin itong 25. May bago tayong potion sa tingin ko kasi ganun yung icon niya eh. Tingin ko may effect na naman to buff potion. Click natin ito siya. Sa may lower side ng pag-click natin yung bag window, ito, yung kulay green. So nakalagay, the description niya is use it to increase stats for 30 minutes. So mas malaki kasi yung dalawang potions na nakuha natin, itong blue, yan, saka itong isang white is for 10 minutes lang. Ito, dahil siguro sa kulay kasi ito black yung backgrounds for common, ito green for uncommon, ito blue so rare. Kaya 30 minutes. So palagay ko habang tumataas yung klase ng potion natin, yung background niya, yung classification niya from common, uncommon, rare to hanggang mythical, tataas yung effect ng potion. So ito for 30 minutes. So meron siyang effect for basic damage plus 3, accuracy plus 3, mga to, def plus 3, and damage red plus 2. So hindi pa natin masyado na-explore kung ano tong red na to, kung paano siya naiba sa regular damage, yung damage red to. Maybe siguro critical kasi pag nagre-red, di ba, minsan delikado, may parang pula kang makikitang symbol na parang grabe yung damage, baka ganon. Well, hindi natin sure. So makukuha natin siya sa shop. So hindi siya sa merchant. Yung merchant is yung NPC. Itong shop iba to. Pag kinlik mo yung shop, doon mo siya makukuha sa game shop. Okay? So doon sa pwede mo i-purchase ng diamond or mismong pera. Talaga, real na pera. So okay, ito yung shop. So try natin i-click. Click natin itong shop. Yan, forward tayo. Ito siya. So for 240 na ito, diamonds, so makakakuha tayo ng isang ganito. So meron siyang daily per server na pwedeng makuha na 3 hanggang 3, 0 out of 3. So ito, dias or diamonds, kung ayaw, again, kung gumastos, nasa sayo. Kung ayaw mong gumastos, pwede mo siyang makuha in-game. Medyo siguro matagal lang kung depende sa nasa-sell mo na item pag level 35 mo na dito sa diamonds. Kasi again, pag nakapag-sell tayo ng unbound items sa exchange, yung makukuha natin is into diamonds, hindi siya into gold. So regarding sa gold, ito may update tayo, 924,172 gold na. So close to 1 million na gold natin. Ito, ano ba tong M na to? Mileage. So yung mileage nakukuha natin yan parang sa Mirror. Nakukuha natin yan kapag naglo-load tayo. So may parang additional tayo nakukuha na mileage na kukunti. So habang nagload tayo na naglo-load, nakakakuha tayo ng mileage. Or habang bumibili rin sa store, yan, nakakakuha tayo. So ito nakalagay, description is a currency used to purchase items from the shop. So meaning, hindi lang diamond yung nakukuha natin na pwede natin gamitin for purchase. Yan, for diamond, ito for money natin. And also for mileage, kaya nakalagay din siya dyan. So itong coins, bakit siya nandyan? Kasi parang, di ba, real money itong nakukuha mo eh. So itong game coins, bakit out of the game, hindi lang sa NPC pala ito pwede magamit? So meron tayong option dyan. So pag tinignan mo tong second tab, itong gold shop, yan, pwede mo siyang mabili. Yan. Kung nabili mo na siya today, hindi mo na siya mabibili this day. So meron tayong isang account meron tayong isang character sa bago ito, na-try na natin ikuhain, kaya nawala na, hindi natin siya. Pero regarding dito pala, ito nakalagay, reach level 30, hindi pala ito nasa ibang, ibang channel pala yung isa, nasa amin ko pala yon.
sa 103 na isa Asia 1 dot. So dito, bago mo daw ma-access to, dapat level 30 ka. So ito yung price niya in gold. Ayan. Kaya mo siya in 1 day. So meron siyang limit. Ito gaya nito, daily per server. Pero yan, daily per server. Ito, daily per server. So kaya mo siguro siyang sa drops ng gold, tingin ko pwede naman kung 24 hours ka naman kahit AFK mo, marireach mo yan. So everyday pwede kang makakuha niyan. Plus eto mga to. Yan, gold din ang para makapag-purchase ka, gold lang din. So ito pwede mo siyang makuha kaso may level requirement para ma-purchase mo siya. Daily ito, tigi-tigisa lang. So yan, ito yung mileage sa third tab. Yan, so ito yung mileage. So ito 2,700 skill to sa pagkaka-itsura. Pagkaka-check lang natin ang itsura. Sa mga nakuha nating items kanina, so pag click mo siya, ayan, magical sog gold. So ano to, legendary. Magical rune slate. So pag click natin, a magical rune slate, it is used load stage 3 or higher spell infusion stats. Yun yung effect. So makakuha mo daw siya sa merchant. So pwede siya palang makuha sa NPC. Well, ganun din naman siguro kasi pag sa NPC, gold ang gagamitin mo. Gold din naman yung gagamitin mo. Yan, sa shop. Pwede mo sa shop. Plus natin yan. So, konting review lang ulit sa mga nakuha nating items. So, sa mga naunang items from 1 to 25, nakakuha tayo ng weapon, armors, potion, may effect for 10 minutes. Itong dalawa, itong blue, saka itong white na to. Tapos yung last na, yung pinaka-recent na nakuha natin is for 30 minutes yung effect. So, meron tayo ding weapon ulit. Isang uncommon na weapon. Malakas siya dito sa white kaya pinalitan natin. Ito na naka-equip na yun. So, itong isa, click natin kung ano to. Meat basket pound. It to select and obtain one type from the meals listed as components. So, component details, click natin. Ito yung, sa component details, ito kung nakikita nyo. Click na to. Pag click nyo siya, ito yung pwede nyo makuha. Minsan, randomly, pero ito nakalagay. Description niya sa baba is open the chest to obtain an item by selecting one type from components. So, pwede ka mamili kung anong gusto mo dyan. Pwede siya random. Ganda yan, okay yan. So, itong isa, tingin ko, ano to, summon, parang ito. Kasi pareho siya ng kulay, saka parang design, pareho rin. Click natin, try natin. Okay, nakalagay is Don's Lustrous Weapon Style Summon. Oh, okay oh. Kaso bound, di natin mabebenta. So, pang sarili lang natin na gamit. So, pag kinlik natin yung component details, nakikita natin dito sa baba, nakalagay, description niya is open the chest to obtain an item from the components according to a fixed probability. So, randomly. May random tayong makakuha ng item na depende sa classification. Pwede siya dito sa purple, then sa blue, then green, and then itong uncommon. So, sa ngayon, hindi man na natin, para sa akin sa ngayon, ayoko muna siyang kuhain kasi mas maganda siguro kapag mas marami pa. Papapataas yung chance na makakuha tayo ng mas rare para sa akin. Pero depende rin sa inyo yan. Okay. So, yun. Click muna natin itong start na tayo sa quest from 25 to 60. Check natin kung sulit pa rin ba yung makukuha natin. Kung marami-rami pa rin ba. Dikit tayo kay Green Pang. Magician. Nakita niyo iba yung gamit niya. Pang-element siya. Yung iba, sa nakikita kong vlogs ng ibang vloggers, yung magician hindi nila ganong ka-trip kasi let's say, totoo naman malakas yung magicians, 'di ba? Pag sa monsters, 'di ba, sa kahit anong MMO naman kasi gamit nila is elements. Pero ang sinasabi nilang di maganda is first thing in defense, automatic pareho din naman sa atin, mababa yung defense. Second is yung casting time, matagal. Sa atin, sa araw, wala na masyadong kailangan mana, mas mabilis yung attack speed niya. Di gaya nitong sa magician, mag-charge pa siya. Usually, ganyan din naman sa ibang MMO, di ba? Kung maalala nyo, kung nakalaro na kayo ng ibang MMO. Pero regarding sa damage, syempre, mas malakas siya.
Hindi pa natin siya nagamit. Ang alam ko is elements kapag magician. So hindi natin alam din dahil hindi naman tayo magician. Gusto nyong matuto kung paano gumamit ng magician, ay recommend na manood kayo ng channels na may gumagamit ng magicians para mas mag-guide kayo kung paano ba yun. So tayo, focus lang tayo dito sa bow. Edit tayo dito kay green pang. So tab lang ulit. So kung ano yung hit niya, ito, ayan, nakahag. Yellow na. So yun yung hinihit natin. I-reach lang natin tong requirement na 32. Tingnan nyo. 32. So mas marami ng monster na kailangan maklik. Okay. Kinlik ko yung channel, tignan natin kung ano mas marami, pero congested itong 1, tapos yung 2 to 4 vacant. So tingin ko naglipatan na yung mga bagong players yan dito siguro, kasi kakalabas lang halos nito ng weekend eh, and then may bagong ang server na nilabas ngayon. So nasa nakikita kong vacancy dito, tapos walang queuing. So tingin ko nagsilipatan na sila sa mas bago. Pag decision nila yon, decision nyo naman niya kung gusto nyo pati. Okay? Nasa inyo yan. Saka regarding pala kung saan kayong server, meron kasi regarding sa exchange, hindi pare-pareho. For example, ito, tingnan nyo. So, kung open na exchange natin, yan, ito. I-click nyo tong menu sa upper right side, then makikita nyo tong exchange sa may lower part. Nung pag-click natin na menu window, ito, exchange. So, yan. So ang mataas na item dyan na pwede mong mabenta. So, ito sa pinakababa, click nyo tong material, ito nasa may lower left. Material din itong other. Yan. So itong more yun. Dito 47 lang, di ba? Server kasi namin sa server Asia, sa Asia 1, 103. Ang more yun dun is 210 ang pinaka mababang nakita ko eh. Ang laki ng difference, di ba? 210 diamonds dito, 47. Pinaka-highest, check natin kung magkano yung pinaka-highest na ano nito. Na parang offer. Bibilhin mo siya. At kung magkano yung makukuha mo, ang dami. Natin iyan, no? Basta yun yung, focus naman tayo sa pinaka parang recent na price eh. So, yun, yung recent na price. Kasi kung sa Morion din sa amin, kung yung recent na price, hindi naman 210 eh. So, umabot ng 275 ang nakita kong pinaka-highest. So, makukuha mo yan sa mga dungeon. Di pagka mga dungeon, yan, dyan mo pa. Sa mga weapon, kapag nakalot ka ng blue, yan, mahal din yung presyuhan. Parang pareho lang din sa amin. Ganito rin yung presyuhan ng rare sa 103 eh. Pero dito sa other, sa Morion, iba. Para sa akin, check muna natin kung hindi pa. So para sa akin, kahit magkaiba yung price ng diamond, as long as i-continue mo lang yung pag-grind mo. So tingin ko, pagka nakakuha ka ng diamond, baka maglabas din sila ng parang wayfarer sa Mir 4, wherein pwede mong i-transfer yung character mo sa different server. O pwede siyang mangyari kasi wala ko lang, possibly siguro, tingin ko kasi we made din eh, yung company nang naglabas ng game. Kung possible yun. Saka may NFT to eh. Pwede mong ibenta yung character mo. So pag nabenta mo, for example, siguro, pag may nagbenta sa 103, nabili mo yung sa 103, so nandun ka sa 103. Ang importante dyan, una, again, enjoy nyo yung game. Pag na-enjoy nyo yung game, hindi nyo na masyadong iisipin yung kano kitain, bonus na lang. Kasi nga, pwede kayong, option nyo is, pwede kayong gumastos kung gusto nyo, pwede rin kayong hindi gumastos. May makukuha kayong diamonds in game. Wala kayong ginastos. Depende yan sa inyo. At again, kailangan i-enjoy nyo kasi kung puro lang kayo earnings, tatama rin kayo. Tao Kayong, ito, meron. Bagal ng kill ngayon, no? Nakita nyo? Habang tumataas yung level, bumabagal yung kills. Palabas lang eh. Dami ang konti agad ng tao. Ayan. So, explore lang natin. Matagal-tagal pa explore natin. Ito nasa menu. So, sa upper right side, sa upper top side. So, ito, kung sa quest, yan, ito, yan. Pag kinlik nyo, meron tayong main, may side, may daily. So, side quest, wala pa. Okay lang kasi na-access pa naman natin yung main quest. Yung daily naman, dyan yung, marami-rami to. Marami-rami siyang quest.
And may dungeon, may parang dungeon, daily dungeon siya na parang ganun na course eh. Pero hindi pa siya available. So pag 30 mo, available na tong dalawa. Itong side click natin. Yan side. So meron siyang notification at channel 8 advance. I mean chapter 8 pala ang ibig sabihin yan. So wala pa tayo dyan. Hindi pa daw natin na-reach yung chapter 8. Yung daily naman, kailangan yan nga, level 30. Wala natin masyadong titignan na masyadong maliit yung quest. I mean yung experience. As long as nagiging ka ng experience, yun naman yung importante para magkaroon ka ng progress sa game. Ano, pag sa yan, kailangan mong i-in. So makikita natin, napaka kakaiba nga nung game kasi mas yung sa mismo kung ikukumpara mo siya sa unang nilabas ng teammate na Mir 4, iba yung ano, ito parang classic na old style na ano to na game. Ganun siya eh. So pero depende sa'yo kung paano mo siya may enjoy. Isipin mo na lang siguro ito yung pinakabago and then free to play pa. Nakuha tayong Holy Relic Bound natin siya. Sa upper left side itong equipments. Ito siguro sa pangatlo. Tama nga. So ito ang name niya is Holy Relic, so bound. Hindi mo siya pwedeng i-sell. Ang description niya is PvE accuracy +1, dual damage. Ito yung nakita natin kanina sa mga past videos ko. So dual damage resistance +2. So may resistance tayo, hindi sila agad makakapag dual damage kasi parang may pangontra tayo. May resistance kumbaga. Ayan, so minimum equipment level 25. So level 25 na tayo kaya nasuot natin siya. So for all classes, so ibig sabihin meron din yung mga warrior, yung magicians. Itong equip na to pwede nilang masuot kasi for all classes daw. So pwede mo siya makuha sa NPC, sa merchant, and sa main quest which is nakuha na natin. Close natin yan. Continue to. Okay, matagal lang ano natin, 26. Diba? Check natin kung gaano kalayo yung ita-travel. Yan, so ito, dito lang. Hindi na kailangan. Close to 1 million na yung gold, yung points natin, no? Parang ang saya sa ibang game, pa na-experience yan na abot sa million yung points mo at level 25. Ito na dito. Pwede kang gumawa ng party rito. Ito, paano gumawa ng party. Pwesto lang natin. Ito, sa may upper left side, ito. Kita nyo, may plus na, may parang face ng tao dito. And then may plus. So, click mo yan. And click create party. Okay. Yan. So, click nyo lang yung kung sino gusto nyo i-party. For example, ito, si RDDW. Click nyo to ang parang menu niya dito sa mismong middle top side. Ayan, ito. Yan. And then, click nyo yung plus para na-join mo siya sa party. So, nakita nyo, requested to join. So, ibig sabihin, kailangan niya pang i-review kung gusto niya ba or hindi sumali. Kasi pwede mong i-set yan for auto-join or review. So, pag auto-join, hindi mo na kailangan problema i-click na i-click. Yung kung mag-yes ka ba or no, automatic na yan. May mga ganong settings eh. May ganong mga players. So, try natin si Freyren. Add natin. Siya rin requesting. Pag nakita nyo ganyan yung itsura, parang may cooldown. So, ini-invite natin sila. Kung si up to pong plus, ganun din. Nakagawa lang kasi nila siguro, ewan natin kung alam nila yung setting na yun kasi pwede naman nilang ibahin eh. Ako sa 103 character ko, ginawa ko, inoto ko na lang kasi pag tumataas nga yung level mo, mahirap ka na mag-level. So, kailangan mo talagang may ka-party para bumilis yung pagpapalevel mo. Wala, tawag dito, baka AFK ito mga to or baka ayaw lang talaga nila. Para i-disband mo yung party, ito sa may pangalan mo dito, ito may makikita kang leave and disband. So kung wala ka naman ng plano kasi wala ka din naman kasama, di ba? I-disband mo na lang. Click mo to. Yan, disband. Okay, yan na ba? Okay na, nakalik siya ng 32 ulit. Another 32 ulit. Tab natin dito. Yan. Yung pinakamalapit na monster.
Ilan ba yung ito, dito tayo sa gitna ni yan, sa gitna ni RDDW saka ni HUJJ. Yan ito, marami-rami dito. Marami-raming characters dito. Masaya yan kapag nakapart kayo. Is yung kill. Yung mga monster. Kaya mahirap din solo dito. Kailangan talaga may party. Depende na lang kung naka-AFK ka. Tapos nagagather ka lang ng mga pwede mong ibenta sa exchange. So next video ko after nito mag 30, pupunta tayo sa main natin para makita nyo yung ibang features na open na for level 35. Then ihintay na lang natin yung level, tingin ko level 40 or 45. Yun yung pwede tayo mag-exchange ng diamond na nakuha natin into crypto para mapa-exchange natin and then exchange to real money. Yun yung legal way ng pagkuha ng pag-gain dito ng crypto. Mahirap yung yung dadayain yung system kasi madidetect yun eh. Pangit naman na i-risk mo na maban ka pa. Gusto mo nang kumita, gawin mo lang tama. 30 last 2. Ayan, medyo marami oh. Marami kami rito. Nangyari isa pa ulit. Ulit siya 132. Okay, ano pa ba yun nandito? So, achievements. Yan, click natin itong achieve. Meron lang tayo nakita sa gitna is in progress. Itong growth 2.9. So, meron tayong red dito. Kita nyo. Adventure sa may lower right side. Adventure. May pula. So, ito may pwede tayong ma-receive. So, na-defeat na daw natin yung new Trieste monsters. 100 over 100. So, na-reach natin. So, makukuha natin itong rewards na to. And then ito, obtain 100,000 gold. So, again, lapas naman na tayo ng 100,000 eh. Nasa 975k na tayo. Ito, para ma-receive natin, ito, click nyo lang itong nasa top right side na to. So, receive all. 995,000 na. So, 5,000 na lang. 1 million na. 8 over, okay. 8 over 30 ito. Ang bilis ng kill. Natin. Pakita natin, meron tayong ito. Ito yung ginagamit pang enhance. Level 2016. If you see any signs or hear any Ito sa bags, may upper right side, click ulit natin. Meron tayong nakitang pula, so may notification na may bago tayong nakuha. Ito yung kanina, naka-equip na. Ito may letter E. So ito yung kanina. And then ito yung recent na nakita natin, nakakakuha lang natin. So artifact enhancement scroll. A scroll used to enhance artifacts. Successfully enhancement increases the stage by 1. So pwede mo siya makuha sa NPC, sa merchants, and sa main quest. Pwede na natin siyang gamitin. Ipunin muna natin para pag nagamit natin, sunod-sunod na. Close muna natin yan. Tayo kay, dito sa gitna nila. Dito tayo sa gitna. Yan. Pag-click natin tong menu dito, ano pa ba open? Itong guild. Guild, pwede tayo mag-join na dyan kasi gaya ng sabi ko nung sa ability, sa unang video ko, pwede tayo mag-join ng guild pag level 10 na. So ito yung description. Ito yung guild name. Yan. Ito yung guild level, guild masters, guild members. Ito kung ilan na over 50. At yung maximum guild members is hanggang 50. Ewan natin kung pwede siyang madagdagan. Pag tumataas yung level ng guild sa Mir 4 kasi, meron doon na pwede mo nang i-reach. Pag parang may i-upgrade ka doon eh. Pag na-upgrade mo yung something na skill sa guild or sa clan, pwede mo ma-increase yung members mo. Mag-umpisa yun eh, plus 3, then plus 3 din hanggang kailan mo siya, hanggang kung saan mo siya gustong i-upgrade na number. So ito yung pinakamarami. Pag-click mo ng guild members, itong tab dito sa may middle part ng game. Yan. So pinakamarami is 49 over 50. So, wala pa napupunta ngayon. Pinakamataas is 49. So ito, yesterday's, sunod dyan is yesterday's check-in. Ito yung pinaka-importante. Makikita mo yung mismong mga active sa game.
tingin ko 0/0 kasi hindi ka pa makakapag-check-in kapag kakasali mo lang sa guild. Eh, nakita naman natin kakalabas lang nito nung ano eh. Wala pa atang 24 hours to eh. Nilabas siya kahapon, pero wala pa siyang 24 hours. Tingin ko lang. So, i-click natin tong tab na to. Pero naman naka-sign in, wala pa. Wala pa, di ba? So, ito. So, parang equal siya, di ba? Lahat wala pa naka-sign in. And pare-pareho atang level 1. Pag-click natin tong guild level na to, itong tab, level 1. Lahat level 1. Correct po na tayo sa quest. Out of 36, 4 pa na kills. Tapusin muna natin. Reset siya, 36 pa daw. So, i-click natin na ulit menu. Yung menu sa may right top part ng game. So, click tayo sa guild. Yan. So, pare-pareho pa rin siya halos. Itong guild level, lahat level 1. Sa check-in, lahat 0. Ito ang pinakamataas is 49. So, pag kinlik mo tong guild members, 49, instant join. So, pwede tayo mag-join dito. Makakahabol pa tayo. Yun. Ang 50 tayo. Full natin yung mismong guild. So, ito yung check-in. So, hindi pa tayo makapag-check-in kapag kaka-join lang natin. Dapat the next day activated siya, I believe 24 hours or after mag-reset ng game. Pag-donate, ganun din. Pag tignan mo, pag click natin, yan o, hindi pa siya pwede. Nakalagay is not available on the day you join the guild. So meaning the next day pa siya. Check-in, ganun din. Available from the day after joining guild. So close lang na ito. May members, ito yung members. Yan. So ang ito yung weekly points, 30. Ito yung orders yung pwede mong makakuha ng mga quest. Guild quest kumbaga. So, i-tackle na lang natin siya pagka na-open ko na yung akong character, yung character na nasa 103, Asia 1. So, ito. Hold natin update lang. Meron na tayong 1 million. 1 million coins. Okay, 10 more kills tayo. May questions kayo, comment nyo lang. At try nating sagutin. Naabot na natin yung level na pwede natin siyang sagutin kasi yung iba dito hindi pa nare-reach ng iba. Ang pinakamataas na alam ko na level is nasa 45 pa lang ata eh. 44 or 45 pa lang kasi nga matagal magpa-level kung solo mo lang. Yan, 35/36 ito na lang. Kills. Okay, good. Yan, click natin itong There accept. aren't any more traces. Muna natin stop and mag-proceed tayo sa next video. Stop muna natin siya rito we are now on level 27 at 55%. So kung gusto nyo pa ng updates, tips regarding Nitros, subscribe lang.